Shalom everyone! Welcome back to my channel. Once again, ito na naman po si Shali. And yes, very exciting ang ating topic kasi i-share ko po sa inyo kung ano ba yung mga monthly expenses ko bilang isang live-in caregiver dito sa Israel. And yes, kahit po na live-in caregiver tayo, may mga expenses pa rin po ako. Kasi the day off po ako once a month. So, depende yan sa mga caregiver dito kasi may mga caregiver na hindi nagde-day off. So, parang mas less yung kanilang expenses. So, ang pinakauna dyan na aking expenses is of course yung flat rent. Kasi, ang day off naming mga caregiver dito is 25 hours according sa contract. Pero, minsan more than 25 hours. Depende na yun sa usapan ninyo ng boss mo. So, for example, kagaya ko, lumalabas ako ng Friday dito sa bahay ni Lola ng mga around 2:30 ng hapon. And bumabalik na ako ng 7 PM ng gabi. So, syempre, kailangan ko ng flat kung saan ako matutulog. Kaya, yun yung isang aking expenses. So, kung makikita nyo yung expenses ko dito sa aking flat, hindi siya pare-parehas kagaya ng October 2023, 388 shekels ang aking binayaran. Nung November naman, 243. Tapos, yan, makikita nyo. And ngayong February, it's 246. Hindi fix yung aking binabayaran na rin kasi syempre, depende yan sa konsumo ng water and ng electric bill namin. And saka mataas siya noong October kasi bumili kami ng ref sa aming flat. So, naghati-hati kaming mga magpa-flat kasi nga nasira yung ref. So, tumaas siya ng ganyan na 388. So, ang usual na inaalat ko talaga ng budget for my rent is 300 shekels. So, ang next naman na aking expenses is yung aking transportation fee. So, magkano nga ba ang transportation fee? Depende yan sa location. And by the way, 2 rides ako from my place to Huffa Carmel. Yung Huffa Carmel is yung pinaka-central bus station ng Haifa. And from there, pupunta ako ng Haifa to Hadar. So, Hadar naman is nandun yung mga flat ng ating mga kababayang Pinoy dito sa Israel. So, magkano ba yung pamasahe ko? So, from dito sa amin hanggang sa may Haifa Central Bus Station, makikita nyo na it's 16 shekels. And from Haifa Central Station naman papuntang Hadar, Hadar is part din ng Haifa, kaya mas mura. It's 5 shekels and 50 agorot. So, ang total niyan is 21 shekels and 50 agorot. Pero, syempre, times 2 kasi pabalik at pauwi. So, it's 43 shekels. So, syempre, niloloadan ko na yung aking card kasi card yung ginagamit nito pag sasakay ka ng mga buses at pagsasakay ka sa train station. So, 50 yung inaalat ko dyan na aking budget for my transportation fee. So, yung next naman na aking expenses is yung aking load. Actually, may wifi na dito sa bahay ni Lola pero naglo-load pa rin ako kasi syempre, kunwari, minsan pag mag-off ako, kailangan ko ng net. So, yung load ko, tumaas na siya. Dati 50 shekels, pero ngayon 55 na. Isang buwan na yon. May data allowance, may call and text na siya, lahat. So, 55 yung allotted ko sa aking load. Kasi sa flat namin walang wifi. At syempre, kunwari, pag biglang lalabas kami ni Lola, syempre, at least may emergency, di ba, na may pang-data ka kahit na may wifi dito sa bahay ni Lola. And yung next naman, sinulat ko talaga, guys. Sinulat ko para pack talaga. Para at least wala akong makalimutan sa aking mga expenses. And yung next naman is yung food ko tuwing magde-date. Guys, kinat ko muna kasi akala namin may nag-knock dyan sa labas. Akala namin yung apo ni Lola. Pero anyways, iba pala. And yun na nga yung sinasabi ko, guys, na another expenses ko is yung aking food tuwing magdi-day off ako. Siyempre, pag mag-off ako, kumakain ako doon ng dinner, breakfast, and lunch. So, ang inaalat ko din na budget is 100 shekels. 100 shekel kasi kumakain ako doon ng dinner, breakfast, and lunch. And syempre, minsan, pag wala yung mga ka-flat ko, or minsan sina ate kasi din yung naglilibre, pero minsan nag-aalat ako ng
ganyan na 100 shekel para sa aking food kapag ako ay magde-day off. And yung last is nag-aalat ako ng extra na 150 shekels. Kasi syempre may mga times din na naubusan ako ng facial wash. Syempre kailangan kong bumili ng facial wash. Pero yung mga Colgate, ganyan naman si Lola yung nagpo-provide. Pero syempre yung mga personal hygiene ko na kagaya na ng facial wash, mga napkin, ganyan. Syempre, ako na yung bumibili dyan. So, nag-aalat ako ng extra na 150 shekels per month. So, magkakaiba yung mga expenses naming mga live-in caregiver dito sa Israel. Depende yan sa aming mga day offs. And depende sa flat kasi hindi pare-parehas yung price ng flat. Pero usually, nag-range ng ganyan. And syempre, kunwari, pag magto-twice akong mag-off, syempre, mas magastos siya. Kasi yung pamasahe pa lang, instead na 50 yung budget ko, the times 2 magiging 100 na. And kunwari, sa food, magiging times 2 din, di magiging 200 na. Pero sabi nga nila, guys, kailangan din natin kasing mag-day off. Nararamdaman din naman natin sa ating katawan if we need rest. So, syempre, mahirap din kasi yung work na as in na, work. Yes, magandang mag-work, guys. Pero may times din na kailangang pakinggan natin yung ating katawan kung kailangan na ba nating mag-rest or mag-unwind para maka-relax din tayo kahit konti. Pero ako usually, gaya nga ng sabi ko, once a month. Yung mga friend ko, hi Yen, if you're watching, sina Yen, is weekly silang nag-off. Kasi depende din yan sa usapan ninyo sa inyong amo. Kasi yung amo niya, mas prefer nila na mag-off siya ng weekly. Pero naman sa amo ko, kung pwede nga lang, mas prefer nila na mag-full stay ako. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi ko gustong mag-full stay kasi kailangan ko din minsan mag-relax, mag-unwind. Kahit nasabihin na natin na okay yung work. So, there you go guys. Anyways, yung pinaka-total ng aking monthly expenses is tumataginting na 655 shekels. So, ang palitan ngayon ng shekels to peso is nasa 1 shekel is equivalent to 15 pesos. Doon nag-range 14.8, 15.2, ganyan. Pero sabihin na natin 15 yung palitan. So, ang pinaka-total ng lahat ng ng expenses ko for 1 month, if i-convert natin sa pesos, is around 9,825 pesos. Sabihin mo ng 10,000 pesos, guys. So, yun yung sinasabi nila minsan pag bumibili kami dito, wag nang mag-convert. Kasi pag magko-convert ka, minsan talaga parang nanghihinayang ka. So, anyways, yun lang guys ang mai-share ko muna for now. Ito yung aking monthly expenses bilang isang live-in caregiver dito sa Israel. And I hope na nai-enjoy yung ating mga videos. And kung may gusto kayong gawan natin ng video, please feel free to comment down below kung ano yung mga gusto nyong malaman pa about sa work dito or about sa Israel. Thank you so much guys for watching. And if you're new to my channel, please do consider subscribing. I-click tuloy. I-click mo na yung subscribe button and syempre yung bell notification para updated ka every time I upload a video. Thank you so much and I'll gonna see you again sa aking susunod na video. Bye!